Masaya kaming nag-aalmusal ni Iris, nang pumasok sa kusina ang bagong gising na si Jonah. "Good morning cousin, good morning Risi." Masiglang bati niya sabay mabilis na humulik sa pisngi ni Iris. "Ay sorry, na-carried away lang hihihi." Ngiting-ngiting sabi niya na humajijek pa. Umupo na siya sa katabing upuan ni Iris. Ako naman ay hindi malunok ang kinakain kong tinapay. Ngaling-ngaling isaboy ko sa tall Andy kung pinsan ang mainit na kape. "Maghunos dili ka Nicole, pinsan mo pa rin yan." Tiningnan ko si Iris. Maging siya ay hindi rin may pinta ang mukha. Tumingin din siya sa akin. Inirapan ko naman siya. Wala naman siyang kasalanan pero naiinis ako. Nagring ang cellphone niya, at dinampot niya ito. "Excuse me, sagutin ko lang ta." Palem niya pero nakatingin siya sa akin. Sinundan siya ng tingin ni Jonah, na pinasadahan pa ng tingin mula ulo hanggang paa. Para siyang many okis. Inirapan ko siya. Grabe ang gwapo talaga ng kinakapatid mo insan. Ang macho pa at halatang nakakaano. Kinilig-kilig pa si Jonah, habang nagtitimpla ng kape. Nawala na ako ng ganang mag-almusal. Ininom ko na lang ang kapeng biglang naging mapait. "Ilakad mo naman ako sa kanya insan." Antag sa akin ni Jonah. Tinaasan ko siya ng kilay. "Kahapon cousin, ngayon naman insan." Halatang pin-a-plastic lang ako, dahil may kailangan. "May girlfriend na siya," sabi ko. Siya naman ang nagtaas ng kilay. "Girlfriend lang naman pala eh. Kaya pang agawin." Ngising-ngisi na sabi niya. Sinaman ko siya ng tingin. Pero para siyang manhid, dahil nagkibit balikat lang. Nang matapos kaming mag-almusal, ay bumalik kami sa funeral home. Sumabay sa amin si Jonah, at nagpababa na lang sa bahay nila, para makapagpalit ng damit. 10:00 na kami nakarating sa funeral home, at pinauwi na namin si Mama para makapagpahinga. Hindi naman na siya tumutol pa, dahil halata na rin sa hitsura niya ang puyat at pagod. Hindi umaalis sa tabi ko si Iris, kahit may kausap akong ilang mga kamag-anak. Nakikipag-usap din siya. Nakakatuwa lang dahil nagiging close na siya sa iba kong kamag-anak. Hindi lang ako natutuwa sa pinsan kong tall Andy na feeling close, at dumagdag pa si Tita Rosalie. "Talaga, pag-aari nyo ang MGGC?" Nanlalaki ang matang tanong ni Tita Rosalie, na tila hindi makapaniwala. Ang mata niya ay nagningning, na tila nakakita ng ginto. MGGC or Miranda Global Group Corporation, is one of the largest conglomerates sa bansa. Engages in real estate development, tourism, entertainment, food and beverage, etc. Kilala din ang kumpanya hindi lang dito sa bansa, maging sa ibang bansa. Kaya hindi na nakakapagtaka na kilala ni Tita Rosalie ang kumpanya nila Iris. Ngumiti naman si Iris at magalang na tumango. "Aba, ang yaman mo pala." Bulalas ni Tita Rosalie. "Hindi po ako, ang mga magulang ko po." Natatawang sabi ni Iris sa pagitan ng pagsubo ng pagkain. "Panaka-naka niya akong sinusulyapan." "Ganon na rin yun iho. Sayo na rin yun dahil anak ka nila. Ang sabi mo nag-iisang anak ka ng mga magulang mo, kanino pa nila ipapamana yun di sayo?" Anang Tita Rosalie. Ako na lang ang nahihiya sa pagiging intrimitida niya. "Grabe kuya, CEO ka pala." Hinanap ko sa Google Bilyon-bilyon din pala ang net worth ng kumpanya nyo sa isang taon. Gusto kong magtrabaho dun pagka-graduate ko. "Kuya, baka naman." Ungot ng pinsan kong lalaki na isa sa ka-close ko. Actually second cousin. Dahil pinsan ni Papa ang mama niya. Natawa naman si Iris. "No problem. Pagka-graduate mo contact-in mo ako." Yawn. Lakas ng backer ko. Tuwang-tuwang sabi ng pinsan ko. Binatukan naman siya ng mama niya. "Hindi ka na nahiya." Nagtawanan na lang kaming mga nasa lamesa. "Iho, may girlfriend ka na ba?" Tanong na naman ni Tita Rosalie, o mas tamang sabihin na sisa. Si Jonah ay nakatingin din kay Iris, habang ngumunguya na parang naghihintay ng sagot. "Yes po ma'am, actually fiancé. Malapit na kaming ikasal." Sagot ni Shri at sumulyap pa sa akin. Nag-iwas naman ako ng tingin, kasabay ng pag-init ng mukha ko. "What? Ikakasal ka na? Akala ko girlfriend pa lang." Bulalas ni Jonah na kung makareact. Napatingin tuloy sa kanya ang lahat, ng kasama namin sa lamesa. "Before this year end, ikakasal na po kami." Nakangiting sabi ni Iris.
Napasinghap ako sa sinabi niya. Wala pa sa usapan namin, na bago magtapos ang taon na ikakasal kami. Kakausapin ko nga siya mamaya. Naramdaman ko naman ang kamay niya, na sa ilalim ng lamesa na humawak sa binti ko. Kinuha ko ang kamay niya. Ginagap naman niya ito. Sayang naman, ikakasal ka na pala. Ani Tita Rosalie na may mapait na ngiti sa labi. Bakas ang panghihinayang sa kanyang mukha. Samantalang si Jonah naman, ay hindi na maitago ang simangot. At kailan pa tayo nag-usap, na ikakasal tayo bago matapos ang taon na ta? Sito ko kay Iris. Humalukip ako at tinaasan siya ng kilay. Nandito kami sa parking at pauwi na. Dumating na rin si Mama para sa huling gabi ng lamay. Totoo naman bago matapos ang taon na ikakasal tayo. Aniya at hinapit ako sa bewang. Bahagyang tinulak ko naman siya, at laminggalinga. Bagamat madilim sa partengta ng parking, ay wala pa ring kasiguraduhan na walang makakakita sa amin. Ano ba, huwag kang masyadong madikit. Baka may makakita sa atin na kamag-anak ko. Wala yan. Saka mag-aalas 12 na ng gabi. Busy na sila sa loob. Yung iba na iidlip na. At kung makita man nila tayo, ano naman? Fiancé naman kita. Sobrang miss na nga kita Bahagya pa siyang ngumuso, at tuluyan ng pinulupot ang mga braso sa bewang ko. Ako rin naman namimiss ko na rin siya. Ngunit limitado lang ang galaw namin dito, dahil wala pang nakakaalam na may relasyon kami, lalo na ni Mama. Pero bukas pagkatapos ng libing, ay sasabihin na namin sa kanya. Namiss rin naman kita. Di ko na pinigilan ang sarili ko at niyakap ko na rin siya. Talaga, nakangiting sabi niya. Pabebeng ngumuso naman ako at tumango. Tumawa naman siya, at kinintalan ako ng halik sa labi. 1 beses, 2 beses, 3, paulit-ulit. Napahadjijek na lang ako, dahil pati leeg ko ay hinalik-halikan niya. Nakakakiliti ang pagtusok ng biguti, at balbas niya sa leeg ko. May kasama pang pagsinghot ang halik niya. Iris, tama na, nakikiliti na ako. Natatawang sabi ko at iniiwas na ang leeg ko. You smell so good baby. Hindi ka nakakasawang amuyin, nanggigigil na naman ako sayo. Aniya na may kasama pang pagpisil ng marahan sa bewang ko. Nag-init naman ang pisngi ko sa sinabi niya, kasabay din ng pag-iinit ng katawan ko. Mamaya sa kwarto mo ako ulit matutulog. Aniya sa nanghihibong boses. Halatang may motibo siya sa tono pa lang ng boses niya. Ano, hindi pwede no. Pinagbigyan lang kita kagabi, dahil inaaswang ka ng pinsan ko. Tanggi ko sabay irap sa kanya. Bagamat natutokso din akong pumayag. Pero kailangan kong pigilan ang sarili ko. Huwag kang marupok, Nicole. Ngumuso naman siya. Akala ko ba na mismo ako? Pabebeng sabi niya. Damulag na, nagpapabebe pa. Oo nga, pero hindi pwede yang iniisip mo no. Saka na, kapag sinabi na natin kay Mama. Sabi ko sabay kagatlabi. Ngumisi naman siya. Talaga, tumango ako habang nag-iinit ang mukha. Sinabi mo yan di bukas na yun. Kasi bukas natin sasabihin. Tumango ulit ako. Kumagat-labi siya. Bakas sa kanyang mata ang excitement. Baka pwedeng, pa-advance ng kalahati. Hirit pa niya. Napanganga naman ako sa sinabi. Anong advance ka dyan? Kapag ang advance ka wala na bukas, nakangusong sabi ko, sabay irap. Kumamat naman siya sa ulo, oo na, hindi na. Basta bukas O kiss mo na ulit ako. Aniya sabay nguso, habang parang pag-itang nakalingkis pa rin ang braso sa bewang ko. Napangiti naman ako sa kakulitan niya, at pinagbigyan ang hirit niya. Oh my gosh! Bakit naghahalikan kayong dalawa? Naitulak ko si Iris at napalingon. Nanlaki ang mata ko sa taong umistorbo sa amin. Si Jonah na nanlalaki rin ang mga matang pal ay patlipat ang tingin sa amin. OMG ka Nicole! May fiancé na si Rizzy pero nilalandi mo pa. Site niya sa akin. Napanganga naman ako sa sinabi niya. Hindi niya ako nilalandi. Sagot ni Iris na nakadikit pa rin sa akin. Anong hindi? Hindi ako bulag. Kitang-kita ko nga Nilalandi ka niya, at ikaw naman nagpapalandi ka. Akala ko pa naman iba ka sa ibang lalaki, pero kagaya ka rin pala nila naman loloko. Naaawa ako sa fiancé mo. Humugot ako ng malalim na hininga, para ikalma ang inis na bumangon sa dibdib ko.
Hindi ako manloloko at huwag mong matawag-tawag na malandi si Nicole, dahil hindi siya kagaya mo. Bira ni Iris. Halatang hindi niya nagustuhan ang sinabi ng pinsan ko. Parehas pa kaming napasinghap ni Jonah sa sinabi niya. Sinasabi mo ba na malandi ako? Ani Jonah na bakas na sa mukha ang inis. Hindi ako nagsabi niyan, ikaw. At isa pa, hinapit ako ni Iris sa bewang. Si Nicole ang girlfriend at fiancé na tinutukoy ko. Totoo ba ang sinasabi ni Jonah? Tanong ni Mama. Nandito kami ngayon sa pribadong silid ng chapel. Gusto kaming kausapin ni Mama tungkol sa sinumbong ng bruha kong pinsan. Oo, nagsumbong ang intrimitida kong pinsan. Kaya ngayon ay kinokompronte kami ni Mama. Hinawakan ni Iris ang kamay ko. Tiningnan ko siya. Diretso ang mata niyang nakatingin kay Mama. Hindi ko man lang siya nababakasan ng takot at kaba. Yes po tita, may relasyon po kami ni Nicole. Girlfriend ko na po siya, fiancé ko na po siya. Napasinghap ako at pinandilatan siya ng mata. Talagang diretsahan niyang sinabi, at wala man lang preno. Mag-fiancé na kayo, at wala man lang kayong balak sabihin sa akin. Nicole, bilang sa akin ni Mama. Akmang magsasalita si Iris, pero pinigilan ko siya, Ma, sasabihin din naman namin. Ang balak namin bukas pagkalibing ni Lola. Ani ko sabay kagatlabi. Humugot si Mama ng malalim na hininga, at tiningnan kami ni Iris. Kailan pa naging kayo? Tanong niya. Nagtinginan muna kami ni Iris. Mag-iisang buwan na po. Ganon na katagal. Ibig sabihin pagpunta mo pa lang ng Manila nagkamabutihan na kayo. Bulalas ni Mama na tila hindi makapaniwala. Hindi naman po agad-agad tita, mga ilang araw pa naman ang lumipas bago naging kami. Sabat ni Iris. At proud ka niyan. Ang usapan natin liligawan mo siya dito sa Cebu pagbalik niya. Tapos ngayon mag-fiancé na kayo. Napakamot sa ulo si Iris. Sorry po tita, di ko na napigilan ang sarili ko. Napayuko ako at kumagat-labi. Bueno, alam na ba ito nila Lourdes at Carlo? Halos sabay pa kaming napatango. Ako na lang pala ang wala pang alam, kung hindi pa kayo nakita ni Jonah hanggang ngayon hindi ko pa alam. Sermon ni Mama sa amin. Sorry po ma, natakot kasi ako eh. Baka kasi tumutol ka sa relasyon namin. Bamantong hininga si Mama. Lamambot ang mukha niyang nakatingin sa akin. Alam niyo matagal na naming pangarap ni Lourdes College pa lang kami. Na kapag nagkaanak kami ng lalaki at babae, ay ipagkakasundo namin sila. Yun nga lang mas nauna siyang nagkaanak sa akin. Ako naman nahuli ng mahigit 10 taon. Nag-alangan na rin ako sa napagkasundoan namin ni Lourdes, dahil ang laki ng agwat ng edad nyo. Lumaki na rin kayong parang magkapatid. Kaya hindi na namin pinilit, at pinaubayan na lang sa tadhana ang lahat. Mukhang pumabor naman ang tadhana sa inyo, at hetong at kayo na. Masaya ako para sa inyo mga anak. Nakangiti nang sabi ni Mama. Napangiti na rin ako at lumapit sa kanya sabay yakap. Thanks ma. Maluhaluhang sabi ko. Ang saya ko kasi matagal na niyang tanggap ang relasyon namin ni Iris. Kung saan ka masaya anak, susuportahan ka ni Mama palagi. Ang hindi ko lang nagustuhan, ay naglihim ka sa akin. Aniya at hinaplos ang likod ko. Sorry po ma, hindi na po mauulit. Naiiyak na sabi ko. O basta next time, wag na maglilihim. Paalala niya sa akin. Opo, bumitaw ako ng yakap sa kanya, at nagpunas ng luha. Iris, alagaan mo tong baby ko ha. Wag mong pababayaan kung hindi babawiin ko siya sayo. Baling niya kay Iris. Opo tita, makakaasa kayo sa akin, hindi ko kayo bibiguin. Ani Iris na mapupungay ang mga matang nakatingin sa akin. Nginitian ko naman siya. Sa wakas hindi ko na kailangan mangamba at laging kabahan, dahil tanggap kami ng mga mahal namin sa buhay. Nicole, nilingon ko ang boses na tumawag sa akin. Napangiti ako nang makita ko si Kurt. Bakit ngayon ka lang ha? Kunwaring pagtataray ko sa kanya. Nang makalapit siya sa akin ay nagbeso kami. Pasensya na, absent nga lang ako ngayong araw na ta, para at least kahit sa libing makapunta man lang ako. Condolence nga pala, Aniya. Salamat. Tara, pasok muna tayo sa loob. Ay ako sa kanya at pumasok na kami sa chapel. Mag-isa ka lang bumalik ng Cebu. Tanong niya. Hindi kasama ko ang boyfriend ko. Nakangiting sabi ko. Proud na ako ngayong sabihin na may boyfriend na ako.
Wala si Iris dahil pinuntahan niya ang opisina nila sa Cebu City. Pero hahabol siya mamaya sa libing. May boyfriend ka na. Nagpunta ka lang ng Manila, pagbalik mo may boyfriend ka na. Ayos ah, nakangusong sabi niya. Hindi ko naman siya nakakitaan ng selos o inis. Wala mahal ko Matagal na. Nakangiting pagkibit balikat ko. Sino? Yung lalaking kasama mo papuntang Manila no? Hindi pa tanong kundi pangungumpirma na sabi niya. Kagat labing tumango naman ako. Bahagya pang nag-init ang pisngi ko. Sabi na pakuya-kuya ka pa ha. Nakangising buyo niya. Hinampas ko naman siya sa braso. Wag mo kong maasar-asar baka isumbong kita kay Lola Rosa, alam mo namang malakas ako doon. Hinimas niya ang brasong hinampas ko. Oo natitigil na. Nagtawanan na lang kami. Pero agad din kaming natigil nang tumingin sa amin ang mga kamag-anak kong naroon. Nakita ko pa si Jonah na umirap sa akin. Inirapan ko na lang din siya. Ang bahay ay mapupunta sa mag-inang Rosalie at Jonah. Hayag ni Attorney Domingo, ang pinagkakatiwalaang attorney ni Lola Rosa. Ang matalik na kaibigan ng papa ko noong nabubuhay pa. Ano pa attorney? Tila naiinip na tanong ni Tita Rosalie. 2 oras matapos ang libing ni Lola Rosa, ay pinatawag kami ni Attorney Domingo dito sa library ni Lola, para sa last will and testament. Kami ni Mama ang magkatabi sa isang mahabang sofa, kaharap namin si Tita Rosalie at Jonah. Habang si Attorney naman ay nasa office table ni Lola. Bumantong hininga si Attorney Domingo at naiiling. Ang 2 sasakyang naiwan ay mahahati sa 2 pamilya. Ang SUV ay sa inyong mag-inang Rosalie at Jonah. Ang expedition naman ay sa inyong mag-ina Madel at Nicole. Teka sandali, bakit sa amin ang SUV, at hindi ang expedition? Angal ni Tita Rosalie. Kaya nga, segunda ni Jonah. Yun ang nakasaad dito sa testamentong sinulat ni Mrs. Canlas. Ang dahilan niya ay dahil sinanla nyo ang sedan na walang pasabi, at hanggang ngayon ay hindi nyo matubos-tubos. Ani Attorney Domingo. Natameme naman ang mag-ina. Nagtinginan naman kami ni Mama. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi naman kami excited sa anumang iiwan sa amin ni Lola, dahil namuhay naman kami ni Mama na hindi lulong sa luho, pero anumang iiwan ni Lola sa amin ay pangangalagaan namin yun, bilang alaala niya sa amin. Ang perang naiwan sa bangko na nagkakahalagang 20 milyon pesos, ay hinati din sa 2 apo niya. Kanila Jonah at Nicole. Heto na ang hinihintay natin anak. Excited na sabi ni Tita Rosalie. Ang lawak ng ngiti nilang mag-ina. Tiningnan sila ni Attorney Domingo. Pwede ko nang ituloy. Yes attorney, ituloy nyo na. Excited na kami. Anang Jonah. Ang 20 milyon pesos sa bangko, ay hahatiin nila Jonah at Nicole. Silang dalawa ay tig 10 milyong piso. Napasinghap kami ni Mama sa inihayag ni Attorney Domingo. Hindi ko ini-expect na iiwanan ako ni Lola ng ganoong kalaking halaga ng pera. Pero may kondisyon. May kondisyon pa. Angal naman ni Tita Rosalie at Jonah. Tiningnan sila ni Attorney Domingo. Tumahimik naman sila. Makukuha lang ni Nicole ang pera pagtungtong niya sa edad na 25. Ani Attorney at tumingin sa akin. Tipid naman akong ngumiti. Si Jonah naman ay makukuha niya ang pera, oras na makapagtapos siya ng pag-aaral sa kolehiyo. Ano, kailangan ko pang mag-aral, bago makuha ang pera ko. Reklamo ni Jonah sabay tayo sa kinauupuan. Teka attorney, bakit naman ganun ang nasa testamento? Segunda ni Tita Rosalie na tumayo na rin at namiwang. Samandal naman sa kinauupuan si Attorney Domingo, at bored na tiningnan ang mag-ina. Sa hitsura niya ay mukhang nauubusan na siya ng pasensya sa mag-ina. Ang gusto lang ni Mrs. Canlas ay mapabuti ang future ni Jonah. Gusto niyang makapagtapos ang apo niya. Kaya makukuha mo lang ang pera, kapag nakapagtapos ka na ng may diploma. Totoong diploma. Oras na hindi natupad yun, ang pera ay mapupunta sa iba niyong kamag-anak. Pagtatapos ni attorney sa usapan, sabay sara sa hawak na folder. That's unfair. Paatungal na reklamo ni Jonah, at nagpapadyak pa. Tumigil ka na nga, kasalanan mo naman kasi Kung di ka nagbulakbol di tapos ka na ngayon. Mag-aral ka na lang ulit, 2 taon na lang naman. Si Nicole nga 4 na taon pa niya makukuha ang pera niya. Sermon ni Tita Rosalie kay Jonah.
Kaya wala nang nagawa ang pinsan ko, kundi sumimangot na lang na naupo sa sofa. Ako naman ay walang problema sa akin, kung 4 na taon ko pa bago makuha ang pera, iingatan ko na lang yun at palalaguin pa. Salamat po Lola. Kahit sa huling sandali nyo sa mundong ito, inalala nyo pa rin ako. Teka attorney, apila na naman ni Tita Rosalie. Ano na naman? Halatang naiinis ng sabi ni Attorney Domingo sa kakaangal ng mag-ina. May nakalimutan kayo, yung pinaka-importante sa lahat. Yung coffee farm. Nagningning ang matang sabi ni Tita Rosalie. Nagkatinginan ulit kami ni Mama, at bumantong hininga. Hindi yun kasama sa testamento ni Mrs. Canlas, Miss Rosalie. Ani Attorney Domingo. Anong hindi kasama? Paano ang hatian nun? Salubong ang kilay na tanong ni Tita Rosalie. Napakunot noon naman si Attorney Domingo. Anong hatian? Hindi pag-aari ng mama mo ang coffee farm, pag-aari yun ng yumao mong kapatid, at iniwan sa mag-ina niya. Pag-aari na yon nila Madel at Nicole. Ano? Hindi maaari. Si Mama ang nagpakahirap na magpalago nun. Tapos wala man lang siyang share na mapupunta sa amin. Tang ayaw ni Tita Rosalie, at matalim pa kaming tiningnan. Ang shares na hinahabol mo, ay pinantapal na sa perang dinispalko mo 5 years ago, kaya nagkautang ang farm noon. Diretsahang hayag ni Attorney Domingo sa kanya. Natameme naman si Tita Rosalie, at bahagyang ngumiwi. Napailing na lang kami ni Mama. Pero wala na ba kahit 5% man lang? Hirit pa ni Tita Rosalie. Wala. Tamad na sagot ni Attorney. 3%. Wala. Kahit 1%. Bumantong hininga si Attorney Domingo. Wala, kahit 5 duleng. Bagsak ang balikat ni Tita Rosalie, at nagpapadyak-padyak pa. Nang magpaalam na si Attorney Domingo, ay sinamahan na namin siya ni Mama palabas. Balak na rin kasi naming umuwi, at wala kaming planong magstay sa bahay ni Lola, dahil pag-aari na ito nila Tita Rosalie at Jonah. Salamat Attorney. Ani Mama kay Attorney Domingo. Walang anuman Madel. Nakangiting sabi ni Attorney at tumingin sa akin. Nginitian ko rin siya. Kung may problema kayo tawagan nyo lang ako. Huwag kayong magdadalawang isip. Bilin niya. Tumango naman kami ni Mama. Mula nang makilala ko siya ay sobrang bait niya sa amin ni Mama. Kung wala nga lang siyang asawa, ay itutulak ko si Mama sa kanya. Sige mauna na ako sa inyo, o gusto nyong sumabay na lang sa akin, para may hatid ko na rin kayo. Pag-aalok niya, hindi na attorney, may sundo naman kami. Yung boyfriend ng anak ko. Namula ang pisngi ko sa sinabi ni Mama. Tumawa naman si Attorney Domingo, at tumango na lang. Hinatid na lang namin siya ng tanaw pa sakay ng sasakyan niya. Bumusina naman ang isang sasakyan sa labas ng gate, at lumabas sa driver's seat si Iris at kinawayan kami.